Happy Saturday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang pag-iral ng dalawang weather systems sa ating bansa. Kung dito sa halos buong Luzon, except dito sa may Palawan, andyan pa rin ang malamig na northeast monsoon o yung hanging amihan na siyang nanggagaling pa rin po dito sa may mainland Asia at magdadala pa rin ng may hinang ulan overnight dito sa may Batanes and Cagayan at pulo-pulo lamang po ng mga pag-ulan or pag-ambon for the rest of Luzon. Overnight po yan, no? Except nga dito sa may Palawan. Dahil dito sa may Palawan, Visayas and Mindanao, andyan pa rin yung epekto ng easterlies o yung hangin po galing dito sa may Pacific Ocean. Nagdadala na ng mataas na tsansa ng ulan. Overnight po, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, dito sa halos buong Eastern Visayas, lalo na sa may Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte. Sa halos buong Dinagat Islands, doon din po sa may Surigao provinces, mataas ang tsansa ng ulan overnight dahil sa easterlies, down to Davao Oriental, no, aasahan po yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms na minsan malalakas po, magdudulot pa rin ito ng mga flash floods or landslides, gayon din sa lalawigan ng Palawan dito sa may central and southern portions. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, simula mamayang hapon hanggang gabi, mataas din po ang tsansa ng mga localized thunderstorms o yung mga pag-ulan na usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Ito po ay dahil din sa easterlies at bukas ng madaling araw, some areas pa ng Central Visayas and Negros Island region, mataas din po ang tsansa ng mga thunderstorms. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataan na anumang low pressure area or bagyo sa paligid ng ating area of responsibility. Makikita natin yung linya dito sa may labas po ng ating area of responsibility. Ito yung tinatawag natin na shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterly, so hindi pa ito nakakaapekto sa ating bansa, habang yung mga cloud clusters o yung kumpol ng ulap dito sa may timog silangan na bahagi ng Mindanao, yan po ay wala namang circulation at hindi pa considered as a low pressure area. Hanggang matapos ng 2025, wala tayong asahang bagyo or low pressure area. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, araw ng linggo, December 28, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa Batanes and Babuyan Group of Islands. Mga may hina lamang po in general dahil po yan sa malamig na northeast monsoon. Ang natitirang bahagi ng Northern Luzon, yung mga madalas maulap na mga lugar dito sa may mainland Cagayan Valley and Cordillera region, madalas magpapakita po ang haring araw by tomorrow. Central Luzon, yung Aurora provinces and Quezon, asahan din po ang bahagyang maulap at minsang maaraw naman na umaga at aasahan lamang po yung mga pulupulong mahinang pag-ulan or mga pag-ambon. At kung dito sa Metro Manila at mga nearby areas pa sa may Central Luzon and Calabarzon, maliit lang po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa may Bicol region, dahil sa easterlies, asahan ng bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan na medyo mag-init pagsapit po ng tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi, asahan yung mataas sa tsansa ng ulan dito sa may Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, and Masbate. Afternoon or evening thunderstorms po na saglitan lamang po ang tinatagal, no? At mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Romblon and Oriental Mindoro. At dahil sa malamig na amihan, asahan pa rin po ang early morning temperatures na mababa. Kung dito sa Metro Manila, posible pa rin bumaba sa 23 degrees pagsapit ng madaling araw. Kanina po, nakapagtala tayo ng 21.6 degrees Celsius na minimum temperature. Dito naman sa may Baguio City at mga nearby areas pa sa may Cordillera region, between 14 to 15 degrees Celsius yung pinakamababang maitatalang temperatura bukas at malamig din sa may Tuguegarao City and Tagaytay City by tomorrow, no? Lowest po is 21 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan pa rin dahil sa easterlies, itong eastern portions, lalo na yung Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte. Mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kung lalabas ang bahay, yung mga taga-Eastern Visayas, magbaon po ng payong. Ang natitirang bahagi ng Visayas, plus lalawigan ng Palawan, asahan naman na bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, umaga hanggang sa early afternoon. Then pagsapit ng alas 2 hanggang sa gabi na po, madalas na makulimlim ang panahon at aasahan din ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa Puerto Princesa hanggang 31 degrees, habang sa may Metro Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa halos buong Caraga and Davao region bukas. Yan po ay dahil pa rin sa easterlies o yung hangin galing sa may silangan. Pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Surigao del Sur and Davao Oriental, gayon din sa may Davao Occidental. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, maraming lugar din po sa natitirang bahagi ng Mindanao magkakaroon ng mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras, walang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo. Magiging mainit bukas ng tanghali sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius, habang sa may Davao City naman po hanggang 31 degrees Celsius.
Ngayon hanggang bukas ng madaling araw, maalon pa rin po dito sa may silangang baybay ng Cagayan dahil po yan sa pagbugso pa rin po ng amihan. Hanggang 4.5 meters po ito na siyang nasa 1.5 palapag ng gusali, equivalent po yan. Delikado pa rin for small sea vessels, most likely pagbabawalan po kayo. Ang extreme northern Luzon, medyo maalon din. Ngayon din na natitirang baybayin po o yung silangang baybayin po ng ating bansa, no? From Isabela down to Davao Oriental, posible pa rin umakyat sa 2.5 hanggang 4 na metro ang taas sa mga pag-alon. Delikado rin po yan sa ating mga kababayan na nangingisda pero wala naman pong gale warning, no? Habang natitirang baybayin ng ating bansa, itong nasa may western and central portions is banayad ang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Typical po mga kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga alon dyan. Pero minsan kapag may mga thunderstorms or mga bugsong amihan po natin, posible pa rin umakyat sa 2.5 meters. In the next 2 to 3 days, pagkatapos po nitong gale warning natin sa may eastern Cagayan, mababa ang tsansa na magbabalik po tayo or magtataas muli tayo ng gale warning dahil inaasahan pa ito sa katapusan pa ng taon na ito. At para naman sa lagay ng ating panahon pa, sa mga natitirang araw po ng 2025, simula po sa December 29, araw ng Lunes, hanggang Wednesday, December 31 or bisperas ng bagong taon, asahan pa rin ang epekto ng easterlies dito sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. And for Northern and Central Luzon, including Metro Manila, andyan pa rin ang malamig na amihan. Dito sa may Northern and Central Luzon, including Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Doon sa may Cagayan Valley, lalo na sa may Batanes and Cagayan, may tsansa lamang po ng mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Isolated light rains naman over the rest of Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, and even Calabarzon. Sasamahan lamang po yan ng mga saglit na mga pag-ulan na hindi naman po tuloy-tuloy. Habang dito sa may Bicol Region at sa may Mimaropa, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa may Kabikulan, pagsapit po ng Monday, dito sa may Albay, Sorsogon, and Masbate, magpapatuloy yung mga pag-ulan ng mataas sa tsansa pagsapit po ng Tuesday. At sa pagsapit po ng Wednesday, asahan pa rin ng mga pag-ulan sa halos buong Bicol Region, lalo na sa may Camarines Provinces and Catanduanes. Dahil naman yan sa easterlies, meron din mga pag-ulan pagsapit po ng Wednesday sa may Romblon, Oriental Mindoro at Palawan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit po bukas, asahan ng mataas na tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas dahil po yan sa easterlies. The rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa rin at may tsansa lamang ng pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog sa hapon. Pagsapit ng Tuesday, yung Summer Island po, mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan dahil sa easterlies. At pagsapit ng Wednesday, mas bubuti ng panahon sa malaking bahagi ng Visayas. So yung mga hindi natin na-mention, except dito sa may Eastern Visayas, doon pa lamang po pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At sa bandang Mindanao po, pagsapit naman ng Monday, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan natin sa may Caraga and Davao Region dahil po yan sa easterlies pa rin, yung hangin galing sa may silangan. The rest of Mindanao, pagsapit ng Lunes, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang ng mga isolated na ulan or thunderstorms. Pagsapit ng Tuesday, maraming lugar sa Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan. We're talking of Dinagat Islands, Surigao Provinces, Davao Oriental, Davao Occidental, Zamboanga Peninsula, hanggang dito po sa may Basilan, Tawi-Tawi, South Cotabato, Sarangani. Yan yung mga lugar. Pagsapit ng Tuesday or sa Rizal Day na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, siguruhin po na meron dalang payong. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa rin pong mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. At pagsapit ng Wednesday naman, sa bisperas ng bagong taon, mas bubuti yung mga panahon, mababawasan po yung mga pag-ulan natin sa Mindanao at aasahan na lamang po yung mga saglit at mga isolated thunderstorms. Ang ating sunset ay 5:35 p.m. mamaya at ang sunrise bukas 6:90 naman ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Happy weekend po!